Puta tayo nito. Ayun, and kaya Ma'am Kian, Ma'am Dang, sa Emigrab siya din sa Korea. So ito na mga kababayan, yung ating live ngayon. Unahin natin itong tawag dito, si Netanyahu. No, si Netanyahu mga kababayan. Si Netanyahu ay malapit na silang magkita ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Malapit na sila magkita ni dating Pangulong Duterte. Di ba, Ma'am Ami Campbell? Hello po. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. So, ito na, kay Netanyahu. Alam niyo mga kababayan, sa hindi po nakakakilala kay Netanyahu, si Netanyahu po ay isang leader no, ng Israel na kung saan ay huwag i-download ang may pera. Isa po siya sa leader ng Israel, no? Na alam naman po natin kung ano po ang kaso na kanyang kakaharapin. Pareho po sila ng kaso ni Digong na crimes against humanity. Pareho po sila ng problema ni Digong. Actually, itong si Netanyahu, mga kababayan, leader po siya ng Israel na kung saan ang dami po niyang na ganon. Ngunit, ito na nga mga kababayan, alert na po ang ICC para arestuhin si Netanyahu. Ngayon, ang nangyari, umiwas sa aresto, lumipad ng Hungary. Ngayon, pagdating niya sa Hungary, biglang nag-declared ang Hungary ng pagbitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Nako! Actually, mga kababayan, sa mga hindi po nakakakilala at nakakaalam, ito po si Netanyahu. Pakinggan niyo po. Nakatungong bansang Hungary si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Huwebes sa imbitasyon ni Prime Minister Viktor Orbán. Ang pagpunta ni Netanyahu sa Hungary ay pinaniniwala ang pag-iwas sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya dahil umano sa war crimes na nangyayari sa Gaza. Nangako si Prime Minister Orbán na hindi nito i-execute ang ICC warrant kay Netanyahu kahit pa ang Hungary ay obligadong gawin ito bilang isang miyembro ng ICC. So sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ang kwento kasi ni Netanyahu, ganito yan. Actually, wala naman akong pakialam kasi lugar nila yan eh. Israel yan. Unahin natin pakialaman itong ating bansang Pilipinas. Actually, mga kababayan, para sa akin, naghihiganti lang naman siya. Ngunit kasi, meron kasing tinatawag, ang sa atin, sa problema ni Duterte kasi, sa ating bansa, mga kababayan, ang problema ni Digong ay yung war on drugs. No? Yun lang naman kaya siya nakasuhan ng crimes against humanity kasi good intention but wrong implementation. No? So, hindi siya bad wrong. Alam niyo, walang problema, para sa akin, walang problema yung pag-implement ni Duterte para sa kanyang war on drugs. Good intention. Tama yun. Good intention. But, wrong implementation. Ganon din ang kay Netanyahu sa Benjamin Netanyahu sa Israel. Good intention, but wrong implementation. Bakit? Sa kay Netanyahu sa Israel, ganito kasi nangyari mga kababayan. Ginira sila, di ba? Ginira sila ng iba't ibang bansa na mga kadikit sa kanila, katulad ng Lebanon, katulad ng Iraq, Pakistan, Sudan, Libya. Di ba? Nagigira-gira sila. Ngayon, actually, ang Israel is pinakamaliit yan. Bansang pangako yan. Na kahit gaano kaliit nakikipaglaban. Hindi sila basta-bastang pasukin no, ng kahit anumang heavy weapon, katulad ng mga missile. No, kasi meron silang tinatawag na Iron Dome. Ibig sabihin po ng Iron Dome, hindi po yung, halimbawa, ito, bansa. Ito, bansa, ito. Hindi po, porket Iron Dome ay dome. Bansa ito, merong salamin na nakatabon. Hindi po ganun na, hindi po yung ganun na dome. Yung sinasabi nilang Iron Dome, halimbawa kapag may missile na paparating, sasalubungin ng missile. Yun ang tinatawag nilang Iron Dome.
Halimbawa, 1,000 missile yan, papakawala ng kalaban, 1,000 din na missile ang sasalubong doon sa pinakawala ng kalaban. Yun ang tinatawag nilang Iron Dome. Kaya hindi sila nasabog-sabog dyan, hindi sila nawawasak-wasak, kasi kumpleto silang gamit, Iron Dome. Kaya yan din ang isa sa pangarap ko bilang Pilipino sa Pilipinas, na kapag ginira tayo ng mga kalaban nating bansa or mga karating bansa katulad ng China, sana meron tayong tinatawag na Iron Dome. Ang ibig sabihin po ng Iron Dome, isa siyang missile machine na nadidetect niya ang mga pumapasok na missile mula sa kalaban, sasalubungin niya. Sa ere pa lang, sabog na. So, hindi makakapunta sa lupa. Yun ang tinatawag na Iron Dome. Magkaiba po ang tinatawag na Iron Dome dason sa parang muskitero, no? Meron kasing tinatawag na Iron Dome na parang muskitero na kahit barilin ka ng barilin, hanggang himpapawid lang, hindi makapasok ang bala. No? Yung Iron Dome ng Israel is missile siya na sasalubong din sa missile na pakawala ng kalaban. So ngayon, ang problema lang, kaya pinag-initan ng Israel at isa sa aarestuhin ng ICC itong si Benjamin Netanyahu na isang Prime Minister ng Israel, no, na kaibigan din ni Duterte. No, kasi first ever si Duterte po ang pinakaunang presidente na bumisita sa Israel, no? So ngayon mga kababayan, actually marami namang presidenteng bumisita doon na nagbakasyon lang. Pero yung makipagharap kay Benjamin Netanyahu, si Duterte pa lang ang nakagawa niyan. Kasi pareho naman sila na parang diktador ang isip. Oh. So ngayon, ang problema lang kay Netanyahu kasi, hindi siya basta-bastang masabog kasi meron siyang Iron Dome. Ang problema kasi doon, nung siya ang bumawi, walang mga Iron Dome ang kalaban niyang bansa. At pinagbabawal kasi sa rule or law ng bawat bansa ang magpakawala ng heavy weapon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, katulad sa atin, kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Duterte. Si Duterte putak ng putak, bira ng bira. Oh, ang mga tao nagpapalakpakan kasi mga bobo nga sila ng mga DDS. Habang sinabihan nila, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, papalakpakan sila. Ngayon, si BBM tahimik lang. Bilang profesional, tahimik lang si BBM. Ngayon, nang dumating ang warrant ni Digong para arestuhin, nag-okay si BBM para arestuhin si Digong. Anong sabi sa kanila? Traidor si BBM. Diba? Ganon ang nangyari kay Netanyahu. Good intention, bad or wrong implementation. Ang tingin ng iba. Pero sa sitwasyon ni BBM at ni Digong, tama ang implementation ni BBM. Bakit? Si Digong hindi kaya ng batas ng Pilipinas. Kaya deserve na doon siya litisin sa Netherlands. Ganon ang kay Netanyahu. Gumanti lang naman siya. Ang problema lang, yung ginantihan kasi niya, maraming sibilyan ang nadamay. Nung bira ng bira, no, ang lugar ng mga kalaban niya, hindi siya tatablan kasi meron siyang missile or Iron Dome. Kada lipad ng missile, sinasalo ng missile, sa ere pa lang sumabog na, hindi babagsak sa kanilang bansa. Oh. Ang problema kasi kay Netanyahu, nung gumanti siya, pinagbabawal kasi sa mga, kasi ang bawat bansa kasi katulad yan mga heavy missile na may mga nuclear bomb, pinagbabawalan kasi yan sila na bitawan. Kasi yan yung magkukos ng war. Kapag nagkamali sila tawag dito, kapag nagkamali sila ng bagsak ng missile, madadamay yung ibang bansa. Kasi actually, dyan kasi sa Israel, sa bantang Sudan, Libya, Lebanon, Israel, Jordan, magkakadikit kasi yan. Border lang ang pagitan. Kaya kung napansin niyo ang flag ng Israel, para siyang star na nagbaliktad. Kasi bawat corner niyan is country. Di ba? Wala namang nuclear bomb gamit sa Gaza. Sabi ni Oo. Ano mo, Oo, wag ka na mag-react kasi alam ko bobo ka na supporter ni Isko Moreno. 'Di ba? Ikaw yung naniniwala na mabuti, pero bulag ka sa katotohanan. 'Di ba? Wag ka na mag-react, Oo. Hindi porket hindi gumamit ng nuclear bomb si Netanyahu or Benjamin Netanyahu, ay hindi na siya pwedeng hulihin. Ito ang ibig sabihin na hindi porket ang missile na ginamit ni Benjamin Netanyahu ay normal lang katulad sa missile na ginamit ng kanilang kalabang bansa. Okay lang kung ang binomba niya ay isang lugar lang. Ang binomba niya kasi, meron kasing mga splinter. Maraming sibilyan ang nadadamay. Di ba? Katulad yan sa war on drugs ni Duterte.
hindi lahat sa 30,000 ka namatay ay puro addict, user, pusher, and dealer. Meron kasing mga estudyante, merong mga bata, at merong mga sibilyan na dadadamay. Yun po yun. Wala po tayong sinabi na ginamitan niya ng nuclear bomb. Simpleng missile lang ang gamit niya, pero maraming nadadamay. Kaya nga ang sinasabi ko dyan, good intention but wrong implementation. That's the reason why na meron tayong tinatawag na International Criminal Court na maglilite sa mga taong sumubra sa kapangyarihan. Di ba? Hindi naman mali ang gagawin ng ICC. Ang mali lang doon, ako sa totoo lang, wala akong problema sa pag-implement ni Digong ng war on drugs. It is good for me. But good intention, wrong implementation, tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na hindi lahat ng addict ang pinatay ni Duterte. May mga sibilyan na nadadamay. Katulad din yan sa ginawa ni Benjamin Netanyahu na hindi lahat ng pinatay niya paggamit sa missile mula sa Israel ay puro ISIS. Nadadamay rin ang mga sibilyan. Di alam ni Kent ang Hamas. Alam mo, speaking of Hamas, ganito lang kasimple yan. Alam mo yung Hamas kasi, wag mo kong leksyuran. Alam mo, major ko is world history. Hindi mo ko kayang leksyuran. Bakit? I know what I'm doing. Bakit ganito yan? Ang Hamas, pareho yan sa NPA na miyembro ng Pilipinas. Walang pinagkaiba ang Hamas at NPA. Ang kaibahan lang nila, ang Hamas kumpleto sa gamit. Ang NPA, walang gamit na mga missile-missile. Ang pinaglalaban ng Hamas ganito, katulad sa pinaglalaban ng mga rebelde sa Pilipinas. Bakit? Walang rebelde sa bansa kung good ang implementation ng gobyerno. Bakit? Sa amin sa probinsya sa Mindanao, marami pong rebelde. Bakit? Ang kadahilanan ng pagre-rebelde ng mga rebelde sa ating bansa ay hindi sila naaabot ng gobyerno. Ikaw, isa kang Filipino citizen nakatira sa bundok. Ang hanap buhay mo gulay, palay, karne. Tatawid ka ng ilog na 10 ilog mula sa kabundukan para ibenta mo ang produkto mo para magkapera ka. Para may pangtustos ka sa pag-aral ng anak mo at para may pangtustos ka sa pamilya mo kasi mahirap nga sa kabundukan. Kaya nagkakaroon ng rebelde sa kabundukan kasi hindi sila naaabot ng gobyerno. Una, ang kanilang mga hiling pagawaan sila ng tulay para ang kanilang pangunahing produkto ay maipadala. Road, farm to market road ang tawag dyan. Alam ni Pangulong Bongbong Marcos yan kasi isa yan sa kanyang adhikain. Farm to market road. Ngayon, merong proyekto ang gobyerno na papagawa ng mga spillway, mga hanging bridge or tulay. Ngunit kinurakot lang ng mga nakakaupo na mayor, congressman, gobernor sa mga lalawigan. So that's the reason why nagkaroon tayo ng rebelde sa ating bansa. Hindi masama ang rebelde ng ating bansa. Hindi sila magre-rebelde kung hindi lang sila nakulangan sa serbisyo ng gobyerno. Totoo yan. Walang magre-rebelde sa ating bansa. Bakit? Kung nakakarating lang ang gobyerno sa kanila. Yun ang totoo. That's the function of Hamas. Hindi sila magre-rebelde kung hindi dinurog ng Amerika ang kanilang lugar. Una, kaganda-ganda ng Pakistan. Kaganda-ganda ng Syria, kaganda-ganda ng Libya. Nagdi-deploy si Donald Trump doon, si Biden, si Barack Obama, ng ilang mga kasundaluhan para durugin ang ISIS, durugin ang rebelde. Nung matapos ang gera, iniwan na sila ng Amerika, durog ang bansa nila. Sa tingin ninyo, kung kayo ang Pilipinas, gagamitin kayong battleground ng Amerika para makipaglaban sa China. Pagkatapos ng durugin ng China ang Pilipinas, iiwan tayo ng Amerika. Matutuwa kayo? Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya nagkakaroon ng Hamas. Katulad din yan sa ating bansa. Kapag sa butuhan, naiikot ng mga politisyan kahit gaano kalayong bundok yan. Pero pag nakaupo na sila sa pwesto at nagkaroon na sila ng posisyon sa gobyerno, hindi na nila nalalaman, ay, may mga tao pala sa kabundukan.
Oy, Emeline Haranilla, hindi porkit pinagtanggol ko ang rebelde ay NPA na ako. Walang masama sa NPA. Mas masama ang mga politisyang magnanakaw. Ang NPA, never nagnakaw sa kaban ng bayan yan. Pero yung mga politisyan na maganda, maputi, mabango sa inyong paningin, pero demonyo naman ang kanilang adhikain. Mas masama ang mga politisyang magnanakaw kaysa sa mga rebelde sa ating bansa. Hindi magre-rebelde ang mga yan kung wala silang problema. Kaya, ganon ang reklamo ng Hamas sa kanilang bansa. Gagawin kang battleground. Pag nadurog ang bansa mo, iiwan ka na ng ginawa mong Amerika, nag-deploy ng napakaraming tanke dikiran doon. Ginawang battleground ang Syria, ang Pakistan. Tapos nung nadurog na, iniwan na nila, pulbo na. Kung ikaw taga Pakistan, kung ikaw taga Syria, hindi ka ba magiging Hamas? Yun ang ibig sabihin, kaya wag niyo akong diktahan. Bago ako nag-live dito, pinag-aralan ko yan. Meron man akong pagkakamali minsan, pero kaya ko namang itama yan. Ganun yan. Hindi ako NPA, hindi ako rebelde. I'm supporting this Bongbong Marcos administration. Ang totoong rebelde dito ay ang mga DDS. Ang totoong rebelde dito ay ang mga DDS. Saan kayo nakakita na sitahin kayo kay sobra na ang rally nyo, mas may batas pa kayo kaysa sa mga pulis? Ang totoong rebelde dito ay ang mga DDS. So ngayon, yun ang aking live, ang aking topic na malapit nang magkita si Digong at si Benjamin Netanyahu.